Good afternoon, brothers and sisters in Christ Jesus. Ayan, isang maganda at mapagpalang hapon na naman po sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Today na napakabuti ng Diyos at muli sa hapong ito, tayo po ay makakapag-aral na naman ng kanyang salita. Ano po, isang privilege na magkaroon tayo ng pagninilay-nilay ukol sa kanyang salita. Kasi sabi nga po, tulad ng ating daily reminders, napakahalaga po bilang mga tao na magkaroon po tayo ng salita ng Diyos na pinanghahawakan sa araw-araw nating buhay. Kasi yan po yung magiging lakas natin, yan po yung magiging sandigan natin, yan po yung magiging pag-asa natin. Ano po, nasabi nga sa araw-araw natin pagharap sa buhay, may mga challenges, may mga trials, ano po. Kaya minsan aatakihin tayo ng takot, pangamba, pag-aalinlangan. Pero kung meron po tayong salita ng Diyos na pinanghahawakan sa ating buhay, sabi nga po, magkakaroon tayo ng kalakasan. Kalakasang pisikal at higit sa lahat, kalakasang espiritual. So kung meron po kayong mga Bible, kayo po ay makipagbukas sa akin sa Exodus chapter 33 verse 44. In Exodus chapter 33 verse 44, ito po sinasabi, "My presence will go with you and I will give you rest." Purihin po ang pagkakabasa sa salita ng Diyos. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Let us pray. Father God in heaven, again, thank you for this afternoon. Lord, we praise you. We honor you. We glorify your holy name. Sa hapong ito, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Kung saan, Lord, ay magkakasama-sama na naman kami upang pag-aralan ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, ang pagkilos mo sa oras na ito. Ang pagbubukas mo po sa aming puso at sa aming isip upang magtimo sa kaibuturan ng aming kaluluwa ang iyong mga salita. Nang ito'y malakaran namin sa araw-araw naming pamumuhay. Na ikaw ang patuloy na naitataas. Na ikaw ang patuloy na napaparangalan. At ikaw ang patuloy na madakila. Lord, gamitin mo lang din po ako sa hapong ito bilang channel of blessing para sa aking mga kapatid. Because I know, Lord, na wala naman po akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Kaya pangunahan mo po ako sa hapong ito. Turuan mo po kami. Samahan mo po kami. Kaya sa oras na ito, Lord, muli, binabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yan, sabi po dito sa ating binasa, "My presence will go with you and I will give you rest." In Tagalog po, sabi po dito, in Tagalog version, sabi, "Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan." Sagot ni Yahweh. So, mga kapatid, sa hapong ito, isang kagalakan mula sa ating Panginoon na makapagbahagi po ako muli sa inyo ng kanyang salita. Pero bago po tayo magpatuloy, tanong ko lang po, na-experience nyo na po ba yung dumaan sa panahon na uncertainty? Yung parang pagkalito. Yung tipong hindi mo alam kung saan ka patungo, kung anong mangyayari bukas, kung may darating pa bang sagot sa mga panalangin mo. Di po ba? Siguro, ang ilan sa atin pwede sabihin, "Opo, Pastor, ngayon nararanasan ko po yan." Di ba? Pero ngayong hapong ito, gusto ko pong sabihin, God's presence is the answer. No po? Minsan kasi sa ating mga kabalisahan, sa ating mga takot, sa ating mga pagkalito, pangamba, hindi natin alam kung ano yung tunay na solusyon. Pero this time, napakabuti po ng Diyos. Kasi, dito makikita natin, God's presence is the answer. Hindi palaging solusyon sa problema ang ibinibigay ng Diyos. Minsan, sarili niya ang sagot. Si Lord mismo yung sagot. Yun ang maganda no? Hindi lahat ng solusyon sa problema ay ibinibigay ng Diyos. Kasi minsan, ang ibinibigay ni Lord, yung sarili niya. Yun yung sagot. Let's look at the Exodus chapter 33 verse 14. Doon sa binasa natin, ang sabi doon ng Diyos kay Moses, "My presence will go with you and I will give you rest." So, tungayan natin, ano ba yung makikita natin dito sa God's presence? Di po ba? Ano po ba yung mauunawaan natin at mararamdaman natin at dapat nating makita
doon sa God's presence. Alam niyo po, sa presensya ni Lord, alam ko pag nanatili tayo dyan, medyo talagang sabi nga nagpahinga tayo dyan, marami tayong makalakas ang makukuha dyan. Why? Because God's presence bring peace in uncertainty. No po, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Tandaan po natin yan. Tingnan po natin ang konteksto ng kwento. Nasa wilderness ang Israel at that time. Kung babalikan po natin, babasahin natin yung Book of Exodus. Nasa wilderness ang Israel at that time. Wala silang permanenteng tahanan. Galing sila sa Egypt at papunta sila sa Promised Land. Pero hindi pa nila alam kung paano sila makakarating doon. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, sa gitna ng wilderness, ito ang sinabi ng Diyos kay Moses. Sabi ni Lord kay Moses, "My presence will go with you." Hindi sinabi ni Lord na I'll give you a shortcut. Hindi sinabi ni Lord na I'll make everything easy. Ang sabi ni Lord, ang sabi niya doon, I will go with you. Mga kapatid, minsan hindi natin kailangan ng sagot, no? Hindi natin kailangan ng sagot sa tanong natin. Ang kailangan natin ang presensya ng Diyos. Alam ko po, maraming bagay sa buhay natin ngayon ang hindi sigurado. Lord, may trabaho pa ba ako next month? Paano ba yung tuition ng anak ko? Paano ba yung panggastos namin araw-araw? Paano ba, Lord, yung pagpunta ko sa ganito? Marami tayong mga nagiging question kay Lord. No po? Sabi nga, puro award natin, paano. Pero sa gitna ng tanong, tandaan natin, no? Tandaan po natin to. Kapag kasama mo ang Diyos, may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Amen po ba? Yes, meron po. Why? Because sabi po in Philippians chapter 4 verse 7 says, "And the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and minds in the Christ Jesus." Hindi dahil sa okay ang sitwasyon mo, kundi dahil alam mong kasama mo ang presensya ng Diyos. Di po ba? Yun yung maganda doon eh. Hindi dahil okay yung sitwasyon mo. Ang maganda po dyan, dahil alam mo na kasama mo ang presensya ng Diyos. Kaya nga po dito, minsan napakaganda na maunawaan natin kung naghanap tayo ng tunay na kapayapaan, nasa presensya po yan ng ating Panginoon. Why? Because si Lord laging nandyan para sa atin. Kaya nga kung hahanapin natin yung kanyang presensya, marami tayong matatagpuan dyan. No po? Matatagpuan din natin sa kanyang presensya, sabi nga po ng Bible, God's presence is greater than His provision. Mas mahalaga ang presensya ng Diyos kaysa sa mga pagpapala niya. Amen? Yes, reality po. Kung mauunawaan lang natin bilang isang Kristiyano, no? Kaya yan yung dapat maunawaan ng maraming tao. Bilang isang tao, lalo-lalo na bilang isang Kristiyano, mas mahalaga ang presensya ng Diyos kaysa mga pagpapala niya. Why? Let's go back to Exodus chapter 33 verse 1 to 3. Anong sabi po ni Lord doon? Sabi ng Diyos, sige, papapasukin ko kayo sa Promised Land. Bibigyan ko kayo ng tagumpay, pero hindi ako sasama. Ang sagot ni Moses, ito yung maganda eh. Makikita po natin yung sagot ni Moses doon. Sabi niya, Lord, kung hindi ka sasama, huwag mo na kaming paalisin dito. Grabe, no? Wow, ibang klase yung sagot ni Moses. Grabe. Kahit na may promise, kahit na may blessing na, ang gusto ni Moses ay presensya ng Diyos. Mga kapatid, huwag natin ipagpalit ang presensya ng Panginoon para sa provision. God's presence is the best kaysa sa mga provision. Minsan gusto natin ng bagong trabaho. Minsan gusto natin ng bagong bahay. Minsan gusto natin ng promotion sa trabaho. Minsan gusto natin ng kagalingan. Ang lahat ng yan ay okay. At ang lahat ng yan ay kayang ibigay ng Diyos. Pero ang tanong, gusto mo ba ang Diyos na manatili sa buhay mo? O gusto mo lang ang Diyos pag kailangan mo siya? Kasi marami po tao yung ganun eh. Yung gusto lang tawagin si Lord, gusto lang lumapit kay Lord pag may problema.
Pero pag nawalang problema, wala sa presensya ni Lord. Di po ba? Napakahirap po maging Kristiyano na hindi natin tinataglay ang presensya ng Diyos sa araw-araw. Kung meron tunay na blessing, tayo gustong dapat matagpuan at dapat ma-claim sa araw-araw, yan po yung God's presence. Tanda po natin, God's presence is the answer sa lahat ng bagay. Remember this. Sabi po ng Bible, the blesser is more important than the blessing. Amen? Yes. Mas mahalaga yung tagapagpala kesa sa pagpapala. Kasi ang provision, pansamantala lang. Pero ang presensya ni Lord, di nagbabago. Ano po? Don't settle for success without God. Yun yung napakaganda. Tandaan po natin, don't settle for success without God. Don't chase favor more than the Father. Diba? Kasi ang provision pansamantala. Tulad nga po na sinasabi. Kaya kung titingnan natin, alin ang mas mahalaga? The blesser is more important than the blessing. Tandaan po natin, higit na mahalaga yung nagpapala kesa sa pagpapala. Kasi willing siyang ibigay sa atin lahat ng pagpapala. Eh paano kung wala yung tagapagpala? Paano ka mapapagpala? Diba? Kaya dapat maunawaan natin bilang isang tao, lalo na bilang isang Kristiyano, mas manatili ka muna sa presensya ni Lord para makamit mo yung mga provision. Kasi once na hindi ka nananatili sa presence ni Lord, napakabagal din ng provision sa buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, Pastor, lagi po ako nasa church. Pastor, yes, pumupunta ka dahil nakasanayan mo. Diba? Pumupunta ka dahil kailangan or naging obligasyon. Tandaan po natin, napakaganda na pumupunta tayo sa lahat ng gawain ng Diyos at gumagawa tayo sa lahat ng gawain para sa Diyos because gusto nating maramdaman yung presence niya. Sabi nga, don't settle for success without God. Why? Because yun yung napakahirap, mga kapatid. So, pangatlo tayo. Ano ba yung makikita pa natin sa presence ni Lord? God's presence distinguish us. Ang presensya ng Diyos ang nagpapakilala kung sino tayo. No? Dinidistinguish niya tayo. No? Tingnan natin ang sinabi ni Moses sa verse 16. Ano sabi ni Moses sa verse 16 sa Exodus? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Anong tanong niya? No? Anong tanong niya? Ang linaw, di ba? Sabi niya, Lord, kung wala ka sa amin, paano na kami? Hindi sila na iba dahil sa yaman, lakas o bilang. Naiba sila dahil kasama nila si Lord. Yun yung kaibahan ng Israel at that time eh. Nung lumalabas sila sa Egypt, going to promised land, na makita mo, wala silang kasiguraduhan sa ginagawa nilang paglalakbay at that time. Basta sumusunod lang sila kay Moses kasi si Moses sumusunod lang kay Lord. Wala silang bahay. Hindi nila alam kung ano yung daratnan nila sa promised land. Pero ito yung kaibahan nila. Hindi nila kaibahan yung yaman, yung lakas o yung bilang ng dami ng tao. Naiiba po ang Israel at that time because kasama nila si Lord. Diba? Yun yung maganda. Na ikaw bilang isang tao, lalo na bilang isang Kristiyano, naiiba ka. Why? Because kasama mo si God araw-araw. Naiiba ka kahit sa dami ng mga pagsubok na pinagdaraanan nyo. Bakit? Nagagawa mong umiti. Kasi kasama mo si Lord araw-araw. Mga kapatid, ganun din tayo. Hindi tayo naiiba dahil sa posisyon, sa trabaho. Hindi tayo naiiba dahil maganda yung bahay natin, may kotse tayo, o marami tayong mga material na bagay. Hindi tayo naiiba. Naiiba tayo dahil sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya ito yung napakagandang tanong dito eh. Kapag tinignan ng tao ang buhay, nararamdaman ba nila ang presensya ng Diyos? Yun yung napakaganda eh. Pag tinitingnan po ba natin yung takbo ng buhay ng tao, sa tingin nyo po, mararamdaman natin ang presensya ng Diyos?
May kapayapaan ka ba kahit may problema ka? Di ba? May kagalakan ka ba kahit may mga pagsubok ka? Parang napakahirap po nun, di ba? Yun yung kaibahan natin bilang isang Kristiyano. Dahil tayo, kahit may mga problema, may kapayapaan. Kahit may pagsubok, may kagalakan. Diba? Kahit nakikita natin ang kaguluhan ng buhay sa mundo, may kapayapaan dahil alam natin na kasama natin si Lord. Let God's presence be your identity. Tandaan po natin mga kapatid, no? Let God's presence be your identity. So, makita po natin in God's presence is our rest and strength. Ito yung kapahingahan at ito yung kalakasan. Sa presensya ng Diyos, may kapahingahan at may kalakasan. Sabi nga ng verse 14, di ba? Doon sa binasa natin, I will give you rest. Kapahingahan. Pero pansin mo, hindi sinabi ng Diyos na wala ka ng problema. Hindi sinabi ni Lord sa kanya yun eh. Hindi sinabi ni Lord kay Moses. Diba? Ang sabi ni Lord, sasamahan kita and I will give you rest. Diba? Hindi sinabi ni Lord, sasamahan kita, wala ka ng problema. Sasamahan kita, wala ka nang iintindihin. Hindi eh. Ang sabi ni Lord, diba? Sasamahan kita and I will give you rest. Ang rest na tinutukoy dito ay hindi yung kakulangan. No? Kakulangan ng mga pangangailangan sa buhay. O yung tinatawag nating bagay na magpapasay sa atin. Ito yung kapanatagan sa gitna ng bagyo. Bagyo ng buhay kung anong kinakaharap mo. Ang tinutukoy ni Lord yan, yun. Yung kapahingahan sa gitna ng bagyo. Mga kapatid, sa mundo ngayon, ang dami nating ginagawa. Ang dami nating iniisip. Pagod ka na, burnout ka na, wala ka ng lakas. Nararanasan niyo po ba yun? Yung burnout ka na, yung wala ka na halos lakas. Diba? Pero ang sagot ay hindi lang sa mga material na bagay makikita. Dahil ang tunay na kapahingahan ay makikita sa presensya ng Diyos. Sabi nga po ng Isaiah chapter 40 verse 31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. Kailan tayo lumalakas? Sabi ng Bible. Kapag tayo ay naghihintay, nananahimik, at nagpapalakas sa presensya ng ating Panginoon. So kung pagod ka na, huwag lang hintayin ng linggo para mag-church. Kahit ngayon, ano man ang ginagawa mo, pwede ka makipag-need kay Lord. So kung pagod ka na, umawit ka sa Kanya. So kung pagod ka na, makipag-usap ka sa Kanya. Worship, pray, and be still. Yan po yung napakaganda. Mga kapatid, hindi ang solusyon sa problema ang kailangan natin agad-agad. Ang kailangan muna natin ang presensya ng Diyos, ang tunay na sagot. Yes, God can bless you, can heal you. Lord, sasama ka ba sa akin? Pangungunahan mo ba ako dito? Because wherever God's presence, there's lies the answer. Tandaan mo natin, God's presence is not just answer to your problem. It's the answer to your life. Hindi lang basta sagot sa ating problema. Ito yung sagot sa ating buhay. Yung presensya po ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung titingnan po natin, napakaganda po ng aral na ibinigay ng talata natin pinag-aralan sa oras na ito, sa hapong ito. Alam niyo po kanina habang nagdi-devotion po ako, habang binabasa ko po to, habang binabalik-balikan ko yung isang verse na to, yung isang verse lang na yan, nagpatindi po ng dating sa akin yan. Imaginein mo po, di ba, sabi ni Lord, Exodus chapter 33, once again, Exodus chapter 33 verse 14, God says, my presence will go with you and I will give you rest. Ano po? Ganda ng panawagan ni Lord. Di ba? Ang ganda ng panawagan ni Lord. Ang ganda ng nais iparating sa atin ng Diyos.
Kaya alam niyo po kanina, nung matapos po akong mag-devotion, excited po akong i-share siya eh. Excited po akong ibahagi siya. Alam niyo po kanina, nung nagdi-devotion ako, talagang binabasa-basa ko siya. Ang bilis ng pasok ng Rhema Word. Kasi minsan pag hindi po devotion tayo, parang ang hirap i-share. Hindi mo talagang ito yung isa sa natin ng Diyos. God's bagay. Di ba? Ano man ang pinagdadaanan mo, hanapin mo muna si Lord sa buhay mo. Bago mo hanap, kasi tulad nga po na sabi ko, sagot agad ang ibinibigay ni Lord. Kasi gusto muna ni Lord na talagang tayo ay namamahinga sa kanyang presensya dahil pagod na tayo. Di po ba? Sabi nga minsan kailangan makita natin na mas mahalaga si Lord kesa sa provision. Di ba? Again, ulitin ko, the blesser is more important than the blessing. Tandaan po natin. Kasi ang provision pansamantala, pero ang presensya ni Lord, panghabang buhay po yan. Mga kapatid, don't settle for success without God. Ulit-ulitin ko po, don't settle for success without God. Hayaan po natin na nagtatagumpay tayo bilang tao, bilang isang Kristiyano, dahil po sa Diyos. Di ba? Dahil kay Lord. Hindi tayo nagtatagumpay dahil lang magaling tayo, matalino tayo. No. Lagi po natin tandaan, kung meron man tayong dapat itaas sa ating buhay, si Lord po yun. Walang iba. Kaya nga alam nyo po, minsan napakasarap po talaga na nagbabasa tayo ng Bible. Kasi pag nagbabasa po tayo ng Bible, may mga bagay na ipinapaunawa sa atin si Lord. Di ba? Imagine niyo itong verse na to. Biglang makikita mo, yan pala yung gusto ni Lord sa'yo, yan pala yung gustong iparating ni Lord sa'yo ngayon. Nasabi nga ni Lord, di ba? Anong sabi niya? Sa samahan ng kapahingan, kalakasan, nagkakaroon tayo ng kagalakan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, dahil tayo ay nananatili sa presensya ng ating Panginoon. So once again, isang magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. At good afternoon po sa ating kapatid Sister Mardy de la Cruz. Yan, ayan. Kay Tita Sosi, yan. Kanina ko pa nakikita si Tita Sosi na nanonood. Have a blessed afternoon, Tita. At patuloy po sa inyo ang pag-iingat, paggabay at pagpapala po ng ating Panginoon. Ganun din po kay Irene Castañeda. Ano po, have a blessed afternoon at nawa patuloy na sumayo pag-iingat, paggabay at pagpapala ng ating Panginoon. Ganun din po sa ating kapatid yan, kay Brother Jeremiah Singka. Yeah, have a blessed afternoon bro at nawa patuloy ka samahan ni Lord sa iyong pangangaral. Patuloy na magkaroon ng lakas ng loob na itaas natin lagi ang Diyos sa buhay natin. Kasi napaganda talaga na si Lord ay naipakikilala natin sa iba. Si Lord ay naipagmamalaki natin sa iba. Yan, good afternoon din po kay Sister Ken. Yan, Sister Ken ay parang kapatid ata ito ni ano, no? Nung na-remind ko lang, kapatid ni Sister Kenny. Yan, good afternoon po. At ganun din po, good afternoon kay Sister Jen. Yan, Ibanez, mami ni Sister Ashley. At ganun din po kay Pastora Nora Dato. Yan. Have a blessed afternoon, Pastora. At na may patuloy po sa inyong pag-ingat, paggabay at pagpapala po ng ating Panginoon ay kay Sister Marilet o Jami Akbang from Cabuyao, Laguna. At sa iba po natin viewers, magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko man po kayo mabati dito isa-isa kasi tulad nga po ng sabi ko, hindi naman po lahat ay nakikita ko sa wall ko. Kasi tulad po niya, no? Dami ko nakikitang viewers. Pero hindi ko nakikita sa wall ko. Kasi makikita ko lang po talaga sa wall ko is yung mga personal friends ko po. So, yan. Once again, nawa po tayo po ay napagpala ng salita ng Diyos sa hapong ito. At para po sa ating pagtatapos, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Let us pray. Father God in heaven, again, thank you for this afternoon. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga pangako. Sa iyong mga salita, nabubuksan ang aming puso, ang aming isip. Sa iyong mga salita, lumalakas kami. Nagkakaroon kami ng pag-asa, nagkakaroon kami ng kapayapaan. Lord, patawad
Kung minsan nakakalimot kami sa iyo, nagkukulang kami sa iyo. Pero salamat sa iyong salita sa hapon na ito. Dahil pinaalala mo, na ni-remind mo, na kung merong pinakamahalaga sa mundong ito, hindi yung mga provision na manggagaling sa iyo, kung hindi yung presensya mo. Kaya turuan mo kami, O Diyos, na patuloy na manahan sa iyong presensya. Patuloy na ikaw ang aming maging kublihan, lakas at pag-asa. Lord, salamat dahil meron kaming Diyos na hindi nagbabago. Meron kaming Diyos na laging nandyan, handa kaming tulungan, gabayan at samahan. Meron kaming Diyos na handang magbigay sa amin ng awa at habag. Hindi man kami karapat-dapat, pero pinaging dapat mo kami dahil pinili mo kami. Salamat Lord dahil kinalinga mo kami bilang iyong mga anak. Salamat Lord dahil sa araw-araw may mga pagsubok pero nagtatagumpay kami dahil sa iyong kabutihan. Lord, thank you. Kulang ang salitang yan kung uulit-ulitin namin sa aming mga labi. Dahil kahit magsalita kami ng magsalita ng pasasalamat, mas marami pa rin ang ginawa mong kabutihan na hindi namin na ipagpapasalamat. Kaya salamat po dahil nauunawaan namin kung gaano ang ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung paano mo kami pinapahalagahan sa gitna ng aming pagkukulang. Sa gitna ng hindi namin pagiging tapat sa iyo. Pero lagi ka nandyan. Kaya Lord, sa oras na ito, I pray sa aking mga kapatid. Patuloy po silang ilayo sa anumang tukso, sakit at kapahamakan. And I pray Lord na patuloy mo silang ingatan, gabayan at pagpalain. Patuloy mo rin po palakasin ng bawat isa sa amin, physically, spiritually, emotionally. Lord, ano man ang pangangailangan ng bawat isa, katagpuin mo po ito. Bless mo po kaming lahat, Lord, dahil naniniwala naman kami na ikaw pa rin ang pinakamahalaga. Mas mahalaga ang blesser kesa sa blessing. Kaya Lord, patuloy mo kaming samahan na ikaw ang maging taglay namin pagpapala, na ikaw ay maging sagot sa aming buhay. Salamat sa buhay mo na ibinibigay sa amin. Salamat po. Kaya Lord, tulungan mo kami na kahit kami, matuto kami maglaan ng oras sa iyo, matuto kami magbigay ng buhay sa iyo. Dahil sa iyo lang namin matatagpuan ang lahat ng bagay na nais namin makamtan. Kaya salamat po at sa oras na ito, muli ibinabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Yan, once again, maraming salamat po. And thank you very much sa ating mga kapatid sa Panginoon. At nawa po, patuloy po kayong ingatan, gabayan at pagpalain ng ating Panginoon. Yan, have a blessed afternoon sa aking best friend, Pastor Ian Monasterial. Yan. Nawa ay patuloy po natin maging kalakasan si Lord tulad po ng ating pinag-aralan. Patuloy nating hangarin yung blesser bago yung blessing. No po? Because mas importante yung blesser kesa sa blessing. No po? Kaya once again, isang maganda at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At muli, keep on praying, keep on smiling. Always remember, God is with us. Thank you and God bless you all. So yan, magandang hapon din po kay Pastora Elnie Miranda, no po. So have a blessed afternoon, Pastora, and God bless you all. See you, and patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng inyong buhay.